Oh, tara na, uwi na tayo. Uy. Tara na, bisa mo na. Dali, uwi na tayo. Uy. Hey, hey. Uy. Bisa mo na. Down. Apat na lang sila ba ya? Apat na lang. Yung mga kasama ko medyo lutang na rin. Ang dami ding iniisip ngayon. Dahil doon sa mga nabalitaan namin ngayong araw na to. So talagang hindi na naman maganda. Tapos na yata ang winter dito. Nagkakarwash na sila oh. Tsaka tingnan nyo, aliwanag na. Eh nung mga nakaraang buwan, ulan, talagang straight, parang 3 months, 4 months na sunod-sunod na ulan eh, oh. Nagkarwash na uli si boss ng sasakyan. And then yung mga kasama ko hindi pa nagkakarwash oh. Kasi pag ano dito, pag maulan, lagi kasing ganon, bago sumapit yung winter, eh puro ulan. So wala na talaga, ilang buwang walang hugas-hugas ng mga sasakyan nila. Pero ang kagandahan ngayon, sabi nga ni mga kasama ko, tapos na daw yata ang winter. Kasi January, magsi-second week na ng January, wala pa ring snow. Yun ang kagandahan dito. Kasi doon sa ibang province, pagpasok ng bare months, ay snow na talaga. Kinainags, nakikita ko, talagang nagpapala na sila ng snow eh. Eh dito natapos ng winter, hindi na nag-snow. Well, kahapon nga pala, may share ko lang sa inyo guys. Habang naglalakad tayo, di ba dito nga naka-duty si Herbert. So pag nadaan ako dito, eh nakakakwentuhan ko siya. And then sabi nga niya sa akin, nagpaalam daw yung isa naming kasamang Mexican kay boss na plano niyang magbakasyon sa Mexico. So, ang sagot daw ni boss, kung ikaw ay magbabakasyon, eh, dalin mo na yung mga gamit mo. Kasi, kung babalik daw siya ng mga March, eh, baka wala nang balikan. Kasi nga, by March daw, eh, doon nila ipapinalize yung, decision, kung ikikip pa rin nila itong farm or hindi na. So marami ang medyo nalungkot kahapon, nangamba. And then si Johans hindi pa niya alam kasi nadun pa siya sa Brad. Oh. Yes, Herbert. Kikismis ulit tayo. Balita. Nabang kita lagi dito. Oo. Baka may chismis ka. Wala kang chismis. Hindi, tinanong ko si boss ngayon. Sabi ko sa kanya, anong status nitong company? Sagot naman niya sa akin, by March 3. Daw, malalaman daw. Di biniro ko naman siya. Sabi ko sa kanya, anong plano mo doon sa Vanderhoop? Plano mo bang magtayo ng panibagong farm doon? Sabi niya may mga baka na naman doon. May milking ba doon? Sagot naman niya sa akin, wala pa, magtatayo pa lang. Ano itatayo mo? Ganito din ba rotary? Hindi, vertical na. Sabi ko, plano mo pa bang kunin kami? Sabi niya, as much as possible nga, gusto ko sama-sama pa rin tayo doon. Sabi niya ganon. Kung sakali ba, isasama mo kami doon. Sabi niya, kung gusto niyo pa rin magtrabaho sa akin, sabi ko naman, ang tanong kung gusto mo pa rin kaming isama. Sabi niya, walang problema, kaya nga lang, itatayo pa nga daw. Sabi nga ni Bay, kailan pa yun itatayo? Siyempre, hindi naman 1 linggo lang. Oo. So, ang nangyari pala, nagpaalam yung Mexican namin na magbabakasyon. Ang sagot daw ni boss, hanggat maaari, ayoko muna sana nang may magbabakasyon o aalis. Pero kung talaga gusto mo, dalhin mo na lahat yung mga gamit mo and tawagan na lang kita kung may babalikan ka pa. Kasi nga daw, hindi nga daw sigurado ni boss
Kasi by March nga daw doon na ipapainalize kung ikikipa nila tong farm or hindi na. So tinanong ko naman si Herbert, sabi naman niya, madalas naman daw yung mga pumapalit na bagong handle nitong farm, kinikip naman daw yung mga worker. So mahirap ding maging kampante. Kaya dapat meron tayong plan B, plan C, and plan D. Kaya yun napag-usapan namin, napakwento na naman ako doon. Natagalan ako, parang kulang-kulang 40 minutes din ako doon. Pagdating ko dito sa bahay, in-update ko na rin yung kasama natin dito sa kabilang kwarto. Sabi ko nga sa kanya, ganun pala yung mga naging pag-uusap kanina nung nagpaalam yung kasama naming Mexican na magbabakasyon. So nagulat din siya kasi hindi kami na-update ni boss na may ganun na palang mangyayari by March na parang ipafinalize na kung laban o bawi itong company namin, parang ganun. And then tinawagan ko yung isa nating kasama kanina na nagmi-milking kasi wala siyang idea din sa nangyari ngayon dahil nga pauwi ako dito, so ako yung nakausap na Herbert tapos siya naman iba yung uuwian. So mga nagulat lahat sila. And even tinanong ko din yung mga iba naming kasama na Mexican, ang nasa isip nila parang lumulutang na rin Sabi nila uwi na lang daw sila ng Mexico kasi nga parang sabi nila kahit pa mahaba pa yung working permit namin, saan kami lilipat? Sabi nila 2 years working permit nga sila kasi kaka-release lang ng working permit nung isa naming kasama Ang problema nga daw nila yung lilipatan kasi nga hindi sila nakakapag-English. Nakarating po kasi sila dito, meron sila ditong dinat na nag-i-English na isang Mexican. So yun yung nagiging translator nila. So kung magkakawatak-watak na tong mga to, kung wala silang dadatnan doon sa kampaning lilipatan nila na parang gagaranturan sila na yun ang taga-translate nila, mahihirapan talaga sila. Hindi kasi kagaya dito sa amin na kahit hindi nakakapag-English, inaccept sila ni boss. Dahil nakapakadali kasi dito makakuha before Di ba nabanggit ko nga sa inyo before na dito pati student, pati tourist, ina-accept ni boss na i-issuehan ng LMIA. Kaya yung time na may mga dumating dito ng mga Pilipino, tapos pagka-issue ng working permit umaalis, parang nadala na si boss kasi ilang beses na nangyaring gano'n. Kaya Mexican na yung kinuha. Nasingitan tayo dito ng Mexican. Well, kung tutuusin, hindi na din naman nakakagulat dahil nung October pa lang, miniting na ni boss lahat ng worker dito sa farm. And then sinabihan kami na be ready daw kasi in 4 months, siguro by December or January mga ganon, baka daw magka-problema yung aming future dito sa company. So tinanong namin siya bakit. Nakikipag-negotiate daw siya sa bangko dahil nga may financial problem itong pinagdadaanan, itong company namin. So hindi na namin iklinaro o tinanong kung ano man yon. Basta sabi lang niya be ready at sinabihan din niya kami na kung gusto nyo mag-stay dito sa farm, mag-i-stay naman kami. So iniisip namin, ang decision pala inasa amin. Kung gusto namin mag-stay dito, mag-i-stay pa rin sila dito. So lumipas ang ilang buwan, so January na ngayon, and then nagulat na lang kami, hindi pala niya kami na-update. 2 weeks na pala yung nakalipas, nasa news na pala tong farm namin. Nagulat na lang din kami kanina na yun nga, nagpaalam yung kasama naming Mexican na ang sagot naman sa kanya ni boss na kung magbabakasyon siya, dali na yung gamit kasi hindi pa sigurado kung may babalikan pa dito by March. Well, hindi pa din naman klaro kung may nakabili na ba nitong company namin or may bago ng employer na mag-ooperate, kung i-absorb ba kami. Kasi sabi nga ni boss kanina, as much as possible, gusto daw niya kaming i-keep. May isa pa naman farm si boss doon nga sa Vanderhoek. Gaano ba kalayo yung Vanderhoek? 8 hours mula dito. Papunta na yung Alberta. So sabi nga niya, wala namang problema. Willing ka kung isama kayo doon sa sa Vanderhoek. Ang problema nga daw, itatayo pa lang. So kami, nung mga kasama ko, iba-ibang sitwasyon. Alam niyo po yung naiisip ko yung mga kasama ko na Mexican dahil nga sabi nga nila, nakakwentuhan ko, if ever daw mag-close na to, babalik na lang sila sa Mexico. Kasi nga daw, ang problema nila dito, hindi sila nakakapag-English. Sabi nga nung kasama ko, buti ka nga first, nakakapag-English ka. Buti yung kayo, mga Pilipino, nakakapag-English. So, iba-iba yung sitwasyon. Kami naman ni Johans, nakasalang na. Kumbaga, waiting na lang kami sa final decision. And then nakasalang din yung aming BOWP. So tinawagan ko naman yung si Sir Mac, sagot niya sa akin, if ever na lumabas na yung BOWP mo at na-approve na, so open work permit ka na, if ever magsara tong company mo, pwede ka na magtrabaho sa iba while waiting dun sa permanent residence application mo. Iba-iba kami ng sitwasyon. And then may kasama naman kami na isa pa, hindi pa nakaka-apply ng PR, dinala na yung family dito. So nung nakausap ko naman siya, sagot niya sa akin, paano yan? Ang hirap maghanap pa naman ng LMIA ngayon. Kasi nga, yung mga kakilala ko na nakahanap ng LMIA,
Nung during process, ang tagal nila nagantay, ang ending refuse. And then yung iba naman na out of status na while waiting doon sa kanilang LMIA, so nag-restoration sila, inabot na rin ng expired yung kanilang restoration, refused pa rin yung LMIA. Tapos nga, yun nga, ang hirap ang makahanap ng LMIA. So alam niyo yung sabi niya sa akin, baka tapusin na lang nung mag-ina ko yung working permit nila. Kaya nga sabi ko, sana kasi di mo muna dinala dito. Dapat inuna mo muna yung PR. Kaya yan na, wala na tayong magagawa na dyan na. Di ko din naman masisisi kasi alam niya naman ng Pilipino is family oriented. Even ako before, kasi nung kinausap ko na nga si boss, ang plan ko kasi is sana yung plano din ng mga nauna ditong na PR na while waiting do sa permanent residence nila, ikinuha na yung family nila. Kasi nga dito, madali si boss kausap. Pwede kaming gawing supervisor. So kinausap ko na yan before. Sabi ko nga, boss, pwede ba akong kunin ko na yung family ko? Sige, kunin mo. Walang problema, sabi nga ni boss. Kaya nga lang, nung naka-apply na nga ako ng PR, sagot nga sa akin nung consultant ng mga kaibigan natin, wag na, naka-apply ka na ng PR eh. Antayin mo na lang lumabas yung PR mo. Tsaka mo kunin para isang gastos na lang, hindi na nagdoble yung gastos mo. At tapos sureable pa na PR. Buti na lang nakinig ako doon kasi nga, kung kinuha ko nga, edi tapos nawalan ako ng trabaho dito, edi kasama ko pa sila na maghahanap ng lilipatan tapos hindi pa ako PR. Hindi na naman bago sa akin yung mga ganitong pangyayari, yung mga ups and downs dahil sanay na tayo dyan. Marami na rin akong pagsubok na pinagdaanan pero nananatili naman tayo na ito. Kumakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw, nabibili naman natin yung mga gusto natin. Talagang ipagpapasa Diyos mo na lang kung ano yung plano niya. Kasi naniniwala po ako dun eh. Dahil sa dami na rin ng mga pinagdaanan ko, alam niyo po, bago ako nakarating dito sa Canada, wini-withdraw ko na yung application ko. Talagang hindi na ako, wala na sa plano kong tumuloy. Tapos ilang beses din akong hindi natuloy sa pa-Japan. Many times po kung kung mga may mga subscriber ditong nag-apply dati ng pa-Japan, usong-uso dun sa Japan, yung halimbawa 10 kayo na for interview, pag may na-select diyan 2, may isa pang i-select diyan na tinatawag nilang backup or reserve. So imagine 3 beses akong sumalang sa interview ng Japan. Lagi akong reserve. So kapag nag-back out yung talagang na-select, ikaw ang pipiliin. Kasi may nangyari ng ganun dati eh. Nalimutan ko yung agency ko nun dati sa Bacoor, Cavite. Ang nangyari, na-select, na-aksidente, so hindi na natuloy. So may backup. Lahat ng interview ko dyan, talagang bumabiyahe pa ako. Talagang no work, no pay pa ako noon. Yung pamasahe ko, panggastos ko na sana yun, pang allowance ko na. Para lang makasubok nga ng interview. 3 times akong reserve. Pero yung mga na-select, hindi nag-back out. So, waiting lang ako ng waiting. Kasi hindi ka pwedeng mag-apply do sa susunod na application hanggat hindi nakakaalis yung yung na-select eh. Reserve ka nga eh. Antayin mo kung talagang may mag-back out doon, ikaw lang yung isi-select. So, hindi ako natuloy doon. Tapos yung Korea ko, nag-KLs na rin ako ng APS topic, yung KLs na rin ako. Nag-practice na rin po ako niya. Nakakabasa ako ng diretsyo ng Korean. Ang problema, hindi ko maunawaan yung binasa ko. So, ang tagal ko din nag-study ng Korean. Hindi din sa akin ibinigay ni Lord. Japan, hindi ibinigay. Korea, hindi ibinigay. So, bumalik na lang uli ako ng Taiwan. Akalain niyo yung second time na pagbalik ko ng Taiwan, doon ako nagtuloy-tuloy ng ilang taon din. Yung isumunod kong balik ng Taiwan, 6 years na ako doon dire-diretso. So, nag-try tayo ng Canada. Pero ang plano ko talaga noon, may nag-encourage kasi sa akin na mag-Mandarin, Chinese Mandarin, kasi pwede daw akong mag-convert into coordinator. Kasi nga daw, nakakaintindi naman tayo ng Mandarin, maayos naman tayo mag-Mandarin. Pero sabi ko, hindi, yung inipon ko, ibibusiness ko na lang sa Pilipinas. Hanggang sa parang parang try-try lang yung ating Canada eh. Pero yung Canada ko, 3 times din akong na-refuse nung sa interview. Hindi din tayo na-select. So sabi ko parang hindi talaga para sa akin to, i-withdraw ko na lang. Tapos yun nga, kung kailan naman dun sa interview na parang bara-bara na, kasi nga that time nang ini-interview ko, nagba-back out na ako, ayoko na. Parang sila pa yung pumilit sa akin na, sumalang ka dito, sumalang ka dito. Sabi ko hindi na po, uwi na lang ako kasi nga may COVID eh. Akalain niyo sa buong Taiwan, company namin yung kauna-unahang tinamaan ng COVID. So sa amin, sa buong Taiwan, sa amin nagsimula yung COVID. Na parang lahat ng company na nakakakilala sa amin umiiwas. Tapos nung time na yon, sasalang ako sa interview, sabi ko ayoko na po, ang gusto ko na lang makauwi kasi nga akala ko nga mamamatay na kami noon dati sa sa Taiwan, hindi na kami makakauwi kasi kaliwat kanan ng kwarto namin may COVID na, nag-iiyak ka na. So sabi sa akin, kinulit pa rin ako, hindi, sumalang ka na interview, Zoom lang naman to, Zoom, nasa kwarto ka lang.
Sabi ko, sige po, okay lang. Tapos tumawag yung employer. Sabi ko naman, okay po, okay. Yes, yes, yes. Puro yes na lang yung sagot ko kasi nga wala na yung utak ko sa interview eh. Kung kailan bara-bara yung sagot ko, doon pa ako na-select. Can you imagine? Sabi ko, yung mga unang interview ko, 3 interview ko, talagang nag-review ko. Yung English ko, dire-diretso. Tapos yung interview ko na, ang sagot ko na lang, yes, yes. Yeah, do you have any question? No. Parang ganun lang eh. Are you Ferdinand Surbano? Yes. Do you have experience? Yes. Puro ganun lang ang sagot ko. Hindi na ako nagpapaliwanag. Doon pa ako na-select. Kaya sabi ko nga talaga, ilalagay ka ni Lord kung saan ka nararapat. Kaya hindi ako masyado na nag-worry kasi nga sabi ko nga, marunong naman si Lord eh. Saka wag mong kukontrahin yung plano niya dahil kahit na anong gawin mo, kahit na anong bagay ang ipilit mo, hindi mangyayari yan kapag hindi yan yung nakatakda para sa'yo. Hanggang sa naselect na nga ako sa interview ng pa-Canada. Ang problema ko naman, hindi ako makapag-requirements kasi nga may COVID. So hindi kami na-allowed ng company namin na umalis. So sabi ko, ano ba yan? Selected na nga ako ng employer, hindi naman ako makapag-requirements. 2 weeks kaming naka-quarantine nun. So sabi ko, paano ako magpapasa ng requirements? Tapos may mga need bayaran, paano ako magbabayad? Sabi kong ganon. So ang dami ko dapat asikasuhin hanggang sa inabot na ng yung passport ko, kailangan ng i-renew. So hindi naman ako makapunta sa Taipei, sa Meko para mag-renew ng aking passport. Sabi ko wala na. Kahit na sabihing selected na ako, hindi ko na itutuloy ito kasi yung employer, ano yan eh, mag-aantay yan. For sure eh, hindi na ako niya na pipiliin, sabi kong ganon. Can you imagine that? Natuloy pa rin sa dami ng struggle. Pagkatapos ng interview, sunod-sunod pa rin yung struggle. Kaya sabi ko, wala na to. Pero akalaan nyo, nakarating pa rin tayo dito sa Canada. Kaya ako'y naniniwala na kung ano man yung mga nangyayari dito sa amin ng mga pagsubok, sa mga kasama ko, sa aming lahat dito, mapa-Mexicano, Pilipino, may dahilan. Marahil ilalagay ka ni Lord dun sa kung saan ka talaga nararapat. Kasi hindi nyo napapansin, pag may mga bagay tayong gusto, minsan hindi niya ibinibigay. Tapos alam niyo may mga bagay tayong ipinipilit natin, hindi talaga nangyayari. Kasi hindi yun yung nakalaan para sa'yo. Isang halimbawa ko na dyan is yung kaibigan ko na nasa Pilipinas. Talagang may kaya naman talaga. May negosyo siya sa Pilipinas. Kung tutuusin na kung pera lang pairalin, magagawa niya ng paraan eh. So yung ginawa niya, gumasto siya, nag-training siya ng butcher, nag-IELTS siya, ganon. Talagang gustong-gusto daw niya makarating dito. Kaya niyang bitawan yung negosyo niya. Pero ang ending, hindi siya natuloy-tuloy talaga dito. Tapos, akalain nyo ngayon siya, kung ano na sitwasyon niya, ilan na yung branch niya nung kanyang shop. Napakarami na, I think nasa 15 branch na. Tapos nakita ko, masarap na yung buhay niya sa Pilipinas. Sabi ko nga sa kanya, kita mo, hindi para sa iyo ang Canada. So, kasi diyan ka nakalaan sa Pilipinas. Kaya alam niyo po yun, yung mga nasa Pilipinas na nakikita ko talaga, na umaasenso ng ang diskarte lang talaga. Sa totoo lang, kung babasehan nyo yung gobyerno ng Pilipinas, yung sitwasyon sa Pilipinas, yung sistema sa Pilipinas, talagang hindi na nakakatuwa, talagang pangit na. Pero kung iintindihin mo kasi yung mga nangyayari dun sa paligid mo sa Pilipinas at hindi ka nag-focus sa sarili mo para mapaunlad yung sarili mo, wala, masisiraan ka ng loob. Kung isipin nyo naman, marami pa ding umaasenso sa Pilipinas. Ang kailangan nyo lang talaga is nasa wasto kayong pag-iisip, tamang pagbabudget, at alamin nyo yung mga priorities ninyo. Kasi ang nangyayari doon sa iba, konting kita pa lang, ibibili na ng mga bagay na hindi naman dapat talagang unahin, mga hindi kailangan. So ang nangyayari, habang buhay na lang sila nagtatrabaho hanggang sa tumanda. Naalala ko tuloy yung comment ng isa nating subscriber na permanent resident na dito sa Canada. Sabi niya, 8 years na daw silang permanent resident dito. Pero mas pinili pa rin nilang umuwi sa Pilipinas. Dito din sila sa Vancouver. Then sabi nga niya sa akin, Ferds, mas pinili namin umuwi ng Pilipinas. Kasi yung family ko na i-stress na rin. Alam mo yung dati kasi bago daw sila dito pumunta sa Canada, yung buhay nila magaan-gaan pa. Tapos nung pumunta sila dito parang puro stress dahil kinakailangan nilang mag-double job para mabayaran yung kanilang bahay, yung kanilang sasakyan, yung insurance, yung cellphone, internet. Samantalang sa Pilipinas daw pag may sarili kang bahay, hindi ka na masyadong stress pag wala ka nang inintindi . Parang kahit di ka pumasok, hindi ka magtrabaho, okay lang. So, simple living lang daw talaga, sabi niya ganon. Dito, pag tumigil ka, wala kang pambayad ng lahat ng bayarin mo. So, sabi ko, magkano ba sir yung inyong renta sa, basement lang daw yon, nasa 1.7. So, kung 1.7, para ka na nagbabayad ng kulang-kulang nasa 30,000 mahigit. So, sabi ko, kung sa 30,000 mahigit na yun, para ka nagbabayad na ng malaking bahay sa Pilipinas, yung monthly amortization mo. So, may point din naman siya. Kasi sabi nga niya, dito Ferds kasi maayos naman yung buhay namin.
kumpara dito na kahit na anong trabaho pinapasok daw nila para lang matugunan lahat yung bayarin. Sa Pilipinas naman daw, may banding pa silang mag-anak ng weekends. So case to case din po talaga. Meron talagang ang kapalaran ay sa Pilipinas, meron din namang dito. Kaya nga nagugulat ako doon sa mga kababayan natin na dito sa Canada. Tapos pag may nagdesisyon na umuwi ng Pilipinas, parang minamata-mata nila na parang, hindi ka successful sa Canada. Yun ang kapalaran ng kababayan natin Wala tayong magagawa doon. Kaya na lang pumapasok doon sa isipan ng mga kababayan natin dito na kapag hindi sila na-renew, na-refuse, or mapapauwi sila, ang tingin nila sa sarili nila, parang talunan sila. Na na lang ang sasabihin ng mga tao sa Pilipinas kapag umuwi sila, nasa Canada na sila. Well, kung ganyan po ng ganyan ang iisipin nyo, madidepress po talaga kayo. Kasi ganyan din po ko dating mag-isip kapag may bagay akong gustong makuha tapos hindi ko nakuha, parang gumuho yung mundo ko. Hanggang sa na-realize ko, lagi kong inilalagay yung sarili ko sa sitwasyon ng iba. Na mas maswerte pa pala ako. Sa tuwing nakakapanood ako ng balita, may mga kababayan tayong nasunugan, ubos yung gamit, nawala ng bahay, wala ng titirhan. Maswerte pa rin ako. Kasi kahit paano, may bahay naman tayo, may tutuluyan tayo, buo naman yung ating pamilya. Meron naman yung mga, alam niyo, yung mas malala pa sa atin. Lagi kong inilalagay yung sarili ko doon sa mga taong mas malala yung sitwasyon sa akin. Kaya doon sa mga kababayan natin ngayon dito sa Canada na may iba't ibang pinagdadaanan, na mga nababasa ko nagme-message sa akin, hindi na marirenew, na refuse, mapapauwi na. O yan, kami din po ha. Ayan, para may idea kayo na may pinagdadaanan din kami. Pero stay always positive lang. Dahil sabi ko nga po sa inyo, may plano si Lord na maganda sa atin. Kung ano man yon, hindi man natin ngayon nakikita, malalaman po natin yan pagdating ng tamang panahon. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo at updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye-bye.